We are the seekers with stars in our eyes, building the future with questions that rise. Ordinary folks with dreams so extreme, pen and paper ignite the gleam. We wander through paths unexplored, each step a story, each thought a chord. Research AIM, research AIM. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Our world's a canvas, a map still unknown. Each stroke of knowledge, a seed we've sown. We learn, we grow, and we give it away, making a difference every day. Imagination's the spark, curiosity's the flame. We'll change the world, never the same. Hand in hand, we'll chart the stream. Together we are the forward dream. Research AIM, research AIM. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Research AIM, research AIM. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Research AIM, research AIM. Research AIM, research AIM. Okay, good afternoon po everyone. Maray na aldaw po sa Indugabos. Yaon na naman kita sa panibagong episode kang sa tuyang Research Tambayan, Talk Easy. Hello everyone. Kang nakaagi, nagkaigwa kitang pag-urulay patungkol sa RRL or napag-ulayan ta ang tungkol sa related literature, related studies, kung paano inigibuhon, paano iniayuson. Pero sa aldaw na ini, igwa kitang panibagong topic. At least magiging, I'm sure, magiging interesting ini sa gabos. Ini yung ang inaapod tang kwenta o kwento. Aramon ta ang tamang research design para sa inyo. So, paano mo masasabi na kaya mong gibuhon ang research study mo ng qualitative? Paano man kayang sabihin na pwede mo siyang gibuhon ng quantitative? So, anong mga factors na dapat tang i-consider kung gigibuhon tang quali, quanti, and mixed method? So, sa aldaw na ini, pag-uurulayan tayan. Pero bago yan, kaipuan ta mo na sigurong bation ang kada paradangog ta or ang satuyang mga audience sa aldaw na ini. Di ko masabing good morning, di ko masabing good afternoon, good evening, kasi di taram kung anong aldaw sinda mabukas, anong oras sinda mahiling ang satuyang footage. Pero yes, welcome sa satuyang Research Tambayan episode. So Sir Mike, bation ta po ang satuyang mga audience. Hello everyone, maray na aldaw po sa Indugabos. So yun naman po kami ngunyan para pag-urulayan ang sa particular na topic sa research. So ngunyan po medyo mahiling nito may po yan sa Sir Gab, alagad ikwa din pong mapalit kay Sir Gab sa expert sa research in statistic in particular. So arachan papabistado ta po siya. Ma'am Sen? Maray na daw sa Indo, Sir Mike, Ma'am Grace, asin sa gabos na paradangog tangon yan. Makakaiba tangon yan bilang guest ang saro sa matitibay ng mathematicians kan CBS-UA Pasakaw, si Sir Marvin. Parhay na aldaw sa imo, Sir Marbs. Maray na aldaw po sa gabos, Ma'am Sen, Sir Mike, Ma'am Grace, Miss Eli.
And shout out po sa tuyang paradangog mga estudyante kang Pasakaw National High School, Rolando Andaya Senior Memorial High School sa Pamplona National High School, Don Mariano, and sa Caranan, 1F Trevino Memorial High School. Okay, so thank you, Sir Marvin. Shout out din sa satuyang technician. Tangarig baka bayaan kita ka sa satuyang technician. Hello, Mr. John Crescent Balab. Ang satuyang podcast tech producer. Baka di kita tungahon, mayo kitang output. So yes, Eli, pakibati man ka sa tuyang mga audience. Yes po, Ma'am Grace. So, maray na aldaw po sa gabos, mga ma'am and sir. And sa viewers ta po, I hope you are all doing well po habang nagdadangog sa podcast kita. Mauran-uran po baga, sirong-sirong kita. So, yan lang po, Ma'am Grace. Back to you po. Okay, thank you so much, Eli. So, araw na nga ni kang nasabi ko sa bago, ang topic tungkol niyan is tungkol sa kwenta o kwento. Yung kwenta, makwenta, garo numbers. And kwento, storytelling. So that is kaya really the nature of a qualitative study. Pagka qualitative, kwento. Pag quantitative, makwenta ka. So hihilingon digdiyo kung arin ang mas appropriate na gagamiton ta. Ano po? So pag-uurulayan ta, bago iyan, kung ano ba yung mga naging experience ta digdiyo dati. Kasi syempre, pag inuulayan ta ang quanti and quali, parang sa kuya kay ito, garo bago siya, ano? Pero bago ko i-share ang sa kuyang opinion, aramon tamo na kung ano ang sa indong naging experience sa pag-deal sa quanti and quali na design, research design. Ma'am Sen? Yun talaga, Ma'am Grace, kaitong panahon, ang dilemma ko ito talaga, di ako familiar masyado sa mga research designs, and minsan nami-mix ko siya sa research method. So pag tighapot ngayon, ano ang research design mo or ano ang research method mo, nababaraligtad ko siya. So kaya ang realization ko kaya, importante na familiar kita sa pagkakaiba kaini. Okay? So dapat talaga na maaraman ta kung anong research designs and ano ang research methods, kasi mapili kita kung ano ang bagay sa satuyang research question. So kasi dapat bumagay talaga or nakadepende sa satuyang research questions ang research design na satuyang gagamiton. So yes, thank you, Ma'am Sen. How about you, Sir Marvin? Ano man ang dilema mo kadto sa topic tang ini? Siguro kapareho kami ni Ma'am Sen ning experience Kasi dati kung tama ang pagkakagirumdum ko. First time kong mag-ibon ng research, ang akala ko dati pag sinabing design, yun na yun ang method. So pero may kung nilalag dyan sa design, sabi ko ano daw ni correlational or quanti. Kasi may misconception na existing na pag sinabing design, ang katumbas niya si method. Kaya mas magayon talaga na pag uli-ulahin tangon niyan, ano ba ang pinagkaiba kang design sa method? Ano ba si pangquali? Ano ba si pangquanti? Para sa mga paradangog ta na mga estudyante is maging malinaw sa ila. So yan siguro yung masishare ko. Okay. Yes, sir. Thank you so much, Sir Marvin. Talagang, yung mga ng dilema ka mga estudyanteng nagkakapot mo niya ng research. So how about you, Sir Mike? Ako po ang experience ko kasi sa research dati, syempre nahirapan akong maghanap ng problema kasi sa mga big assignments sa professor is look for a potential problem, haranap ka ng problema. Tapos, you need to solve the problem by conducting the research. And then naging experience ko kato, I thought na kapag natapos na ang data gathering nakakuha na kami ng data, tapos na yon. Di pa palang tapos. Ikaw pa palang kaming gigibukod duman sa data na medyo blurred na maray sa kuya kasi we are blindfolded talaga na ano nagigibukod binigdi sa data ini. And sabi kan sa mong professor, permi mo ngayong babalikan ang
ang sa imong tama itong sabi ni Ma'am Sen, ang sa imong research problem or research uh, question kasi nakadepende ang sa imong magiging research design and method sa kung ano ang sinasabi kang sa imong statement of the problem or research objective or research questions. Ano po, pasensya na pero medyo dakul lang katang mga nasasambit na term pero pag ang research questions kasi and SOP parehas man yan, may igo pang research statement and research objectives parehas man lang din po yan. So yan, so may mga kadakol pa lang. So ang gusto ko lang po yung ipaabot sa naging experience ko na baka experience din ngunyan kang mga estudyanteng para dangog ta na ano nang gigibukon mi sa samuyang data, ano na ang sunod and ano sa mga design, research design ang gagamiton mi, ma-descriptive pa kami, ma-correlational, etc. And then siguro kay puwantin siguro aramon kang mga estudyante, ano mo na ning na-formulate ming research? Is it quanti or qualitative research? Para madali na din sa tuya mag-identify kung anong design ang gigibukan ta or gagamitan. Yan po, Ma'am Grace. Okay, thank you, Sir Mike. So ako man actually, share ko lang inyo. Katong college kami, kasi first time yung mag-ibon ng research college, 19 forgotten na to. So akala ko kang research, pag nagigibo ka ng research, descriptive research. So feeling ko, gabos yan. Pag nagigibo ka ng research, ang research design na gagamiton is descriptive research. So aron kaya, yan ang understanding ko ng idea ko. Mayo akong idea kung ano ang qualitative, mayo akong idea kung ano ang quantitative. Basta ang aram ko, pag magibo ng research, dapat descriptive ang gagamiton. So yan ang aram ko. Kaya kung naaraman ko siya lately, kami syempre nagklase kita ng iba-ibang, nag-upgrade pa kita sa pagklase, nag-ibo kita research, naaraman ko na, ay, there is more. Bako lang pala talagang descriptive research ang dapat gamitin sa sarong research. So, mali-mali ang pagkakaintindi ko. Pero, yun na nga ni, may kanya-kanya kitang experience and kung ano man itong mga nanod ng tangunyan, yan ang willing tang i-share sa satuyang mga paradangog, lalong-lalo na sa satuyang mga estudyante. Kaya magdangog ka mo ha. Magayon na ining pag-uurolayan tangunyan na aldaw. So, syempre, na-share ta ng opinion kang kada saro. So, magduman kita sa hapot. Kasi nagpahanap ako ng questions kay Eli. Sabi ko, Eli, maghapot ka. Anong mga possible questions na pwedeng ihapot ng mga estudyante patungkol sa satuyang topic. So, ini ang sa iyang mga nakala. Eli, go ahead please. Yes po, Ma'am Grace. So, ini po ang inot na hapot, sabi sa simpleng tataramon po, ano ang pagkakaiba kang quali, quanti, asin kang mixed method? Ayun. So, ini ang pinaka-common confusion, kang mga aki. Pero, although aram ko, di inasinda ba, gudigdiyo, pero mas magayon na, mai-elaborate ang differences kani. So, haputon ko ang satuyang mga kairibanan. Haputon ta ang satuyang mga kairibanan. Sa imo po, Ma'am Sen, ikaw po ang ma-explain kung ano ang quali. Sa imo man po, Sir Marvin, ang quanti, and sa imo, Sir Mike, ang mixed method. So, yes, Ma'am Sen, go ahead, please. Okay, sige. Siguro sa simplihan lang para mas madali siyang maintindihan. Ang qualitative method, yun ang paagi ng pag-research na ginagamit para masabutan ta ang eksperyensya or pwede siyang opinion or belief or pananaw kan mga tao. And ini nagkukuanin mga data or datos sa paagi nin halimbawa interview or focus group discussion or observation. So these are just some of the methods na ginagamit para magkuan ng data. Para maaraman kung ginagamit ini kung gusto ta maaraman or mas masimbag ang kahaputan na how or paano or why taano kan sarong sitwasyon or sarong problema. And ini kabaliktaran ini ang qualitative method, quantitative method. So, Ma'am Sen, may ihapot ako parang garo dikit lang.
how true na ang qualitative is nagagamit pa din ng number? Your opinion? Nagagamit ng number. Mhm. Siguro, nagagamit siya ng number in a sense na halimbawa kaya sa pagko-code. Aha. Pagko-code, so may binibilang kaya dyan. Halimbawa sa mga themes, paghanap ng mga themes, paghanap ng patterns. So, nagagamit siya ng numbers. Pero, in terms of the data, sa hiling ko lang in terms of the Presentation. data, presentation of data, more on words or description. So, yan ang kaibahan sa Quali and quantity. quantitative method. More Okay. on words talaga siya. So at least klaro yon everyone. Po. So ang iba kaya ng sinasabi ninda, even sa presentation, pwede kang mag-present ng number. Your thoughts? Pwedeng mag-present ng number. Siguro lang, itong sa pagpahiling siguro ka itong nag-transpire na themes. Codes. Si mga codes. Codes yan. So yes, thank you so much. At least malinaw yun. Po, kasi aram nindo, dear students, pag-aabot sa analysis, ibang-iba ang analysis kang quali sa kag-quanti. Yan ang sunod ng pag-urulayan sa mga masunod na abangan nindo giraray. Pero sa ngunyan, yun lang yan ang pinakadetalye about the qualitative research. Thank you, Ma'am Sen. So yes po, Sir Marvin, go ahead please. Ano man po sa inyo sa quantitative? Ayan. So, simplehanta lang po ang paliwanag. Pag sinabi tang quanti or quantitative research, siya itong klasikang research na ang information na makukuha mo is in terms of number, and ang purpose mo in comparison duman sa sinabi ni Ma'am Sen na mas hararom ang quali kasi andun yung mga question na how. Sa quanti, more on what, when, where, yung mga tanong na lang, mas mababaw. And ang quanti, ang kadalasan na purpose niya is mag-describe, alamin kung may relationship yung isang variables sa pangalawa, alamin kung may pinagkaiba yung isang variables doon sa isa pang variables, at more or less, pag quanti, pwede kang mag-predict ng possible na value, pero hindi niya kayang tingnan yung mas malalim na aspeto nung variables na gusto mong pag-aralan. Yun po yung quantitative. At isa pa, ang quanti, pwede siyang gamitin pag magti-test ka ng hypothesis. Pero, hindi ka makakagawa ng hypothesis pag quanti ang ginamit mong research design and method. Sorry. So, yun po yung more about quanti. Okay. So sa quanti, you mean sir sa quanti makakagawa ka ng hypothesis. Sa quanti po, magkaka-test ka ng hypothesis, Okay. pero hindi ka makakagawa ng hypothesis. Bago yun na. Paano daw? Sige daw, pa-explain daw po. Kasi po, pag quanti, halimbawa may saro kang research question, is there a significant relationship between performance in math and utilization of AI tools? So yung hypothesis na yon is iti-test mo. Iti-test mo siya kung totoo or existing yung relationship ng dalawang variables. Pero you cannot create. Kasi yung hypothesis na yon is assumption na, derived from assumption na existing na. Yung mga literatures ka na nagbaback up doon. Okay. Pero yung gagawa ka talaga ng hypothesis na magiging unique na ikaw talaga yung nagagawa. So yan yung isang limitations ng quanti. Na
quali lang yung makakagawa. Oo, oo. Okay. So, napakaganda. So, nakikita natin yung difference between a quali and a quantitative research. At alam nyo ba si Sir Marvin, very quantitative researcher siya, pero nag-venture din siya sa quali kasi he finds qualitative research as an interesting research. So, okay. So, yes, puntahan natin yung mixed method. Puntahan natin si Sir Mike. Sir Mike, mixed method. Okay. Pag-abot naman po sa mixed method, balikan ko lang muna po the difference between quali and quanti. Kasi the very purpose of the qualitative research is to explore, to explain, and then to understand the phenomenon. Ano po? Yaon na dyan si hihilingon mo ngayon si tradition, hihilingon mo si perception, hihilingon mo si understanding. Kaya ang researchers dyan is talagang they are required na mag-immerse. Ano po, kay puan mo magduman sa place kung saan mo tika kada kang study. Unlike sa quantitative research, the very purpose is to describe, to measure, to predict, and then pag-abot sa data analysis, ang pagkakaiba kang duwa. Sa quali is narration, narrative, tama itong sabi ni Ma'am Sen. Tigna-narrate mo lang, tigi-istorya mo lang, and then ikikwento mo kung ano si mga simbagang sa imong mga participants, and then duman naman sa quantitative research, kapag na-analyze mo na ang data, kaipuhan mo siyang i-present in tabular and graphical presentation na may mga inapod na mga statistical table, mga charts na may mga numbers. Ano po? So ngunyan, paano tayo maaraman kung mixed method iyan? Kung ang satuyang research question, SOP, or research objectives is may hinahapot or may mga hapot duman, may mga question and may mga objectives duman na kaipuhan na ang mga data is kaipuhan ning statistical treatment. Ano po, kaipuhan niya ning mean, kaipuhan niyang maghanapon ang correlation, basta kaipuhan niya ning inaapod na statistical tools para maaraman kung ano sinaging simbag kasi kaipuhan ning i-treat statistically. Ano po, tapos pag iwan naman po duman sa imong research objectives or SOP ning mga hapot na very garo siya broad maray dahil siya ang target kang sa iyang hapot is bakong by variables kundi by topic. So quali po ito. So ngunyan pagka ang sa imong research objectives igwang arog kayan parehas. So mixed method po 'yan. Ano po, pwede kang tandaan ta lang na pagka quali and quanti, ang presentation kang quantitative research is tabular. May mga tables 'yan, may mga numbers, and then chart or graphical presentation. Pero ang quali kasi is more on description or narrative. But it doesn't means na ang descriptive is quali. No, quanti kasi ang descriptive. Ano po? Like example ka mga descriptive, i-describe mo lang, i-discuss mo lang, base sa na-compute na mean, ano na ang ibig sabihin ka ining result na ini. Yan po, Ma'am Grace. Okay, thank you so much, Sir Mike. Actually, yung option nindo, kung ang gagamitin nindo quanti, quali, or mixed method, nasa sa indo talaga yan. Depende sa kung ano ang gusto nindong gibuhon or dalagan kang sa indong study. At yan, ma-elaborate kita more. So, yes, before that, mahapot girari kita ng another question kasi we are getting, kumbaga, our conversation is getting interesting. So, yes, Eli, any other question, please? Yes, Ma'am Grace. Sabi daw po, Igdio, ano po ba ang iba-ibang designs kang qualitative research, and quantitative research po? Ayun. So, magayon ang questions na ini. So, garo mga ngaipunin ng explanation ng puro halaba. So, pag-uurulayan ta ang iba-ibang lens kang different kinds of quali and quantitative research designs. Ano po? So, hati yun siguro sa
pag-abot sa quantitative, hation ta siguro sa experimental and non-experimental. So, kay Sir Marvin and kay Sir Mike, kamo po ang ma-explain kang patungkol po sa satuyang quantitative research. Si Sir Marvin, siya ang ma-explain kang katong non-experimental, and kay Sir Mike, siya ang sa experimental. So, inutunta mo na po yan. Yes, Sir Marvin, go ahead please. Ayan, so importante po na aram ta kung anong design ang gagamiton pag nag-research kita na pinili ta ang quanti. Kasi under sa method na quanti, may iba-ibang design. Yung ano itong sinabi ni Ma'am Grace, may non-experimental and may experimental. And in between that, may inapod pa kitang quasi-experimental na nasa tao kang duwa. Ano? Kasi sa non-experimental po, yaon si mga descriptive design. Pwede siyang descriptive, evaluative. Pag i-evaluate mo, pwedeng ang sarong program, pwedeng ang performance kang estudyante, aaramon mo kung may difference, descriptive, evaluative yan. Pag nag-correlate ka na, descriptive, correlational yan. Halimbawa, aaraman mo, si practices ba kang DepEd presently, previous practices kang DepEd, may kinalaman ba duman sa 15,000 na struggling readers kang kamsur na nabarita sa news recently? May kinalaman ba yung dating practices sa DepEd, yung mass promotion, etc., doon sa nangyayari sa ngayon na may 15,000, more or less 15,000 na struggling readers sa kamsur. So, descriptive correlational yon. And then, isa pang non-experimental, yung sinasabi ko kanina na quasi-experimental. Semi-experimental lang siya, hindi siya sakop ng experimental na i-discuss mamaya siguro ni Sir Mike kasi yung nasa science, na involved dito yung tao, kasi quasi-experimental siya, no? Ma-involved na tao sa research mo na gagawa ka ng treatment na may controlled ka and may uncontrolled groups, pero hindi mo papakialaman mismo yung tao. Halimbawa, titingnan mo lang yung teaching method, titingnan mo lang yung isang aspeto na may kinalaman doon sa variables ng pag-aaralan mo. So, kadalasan po sa quanti or less descriptive. So, descriptive, evaluative, minsan po pinaghahalo-halo. Paano tayo maaaraman kung anong klaseng design? So, ang magiging clue lang dyan, ano ang naka-state sa question or sa SOP. Pag ang SOP may correlation, so descriptive correlational yan. Pag ang SOP may significant difference, so descriptive evaluative yan. Pag may difference na iguha pang correlation, so descriptive evaluative correlational design. Oh. Kasi yung design po is naka-anchor siya doon sa problem, sa SOP or sa objective. Ang nabanggit kanina ni Sir Mike na yung SOP yan yung magde-determine kung anong design ba yung appropriate. So, yun po yung sa part ko sa non-experimental. So, siguro mas mai-enhance pa yung knowledge ng ating mga listener na taga-DepEd pag nagdagdag si Sir Mike about experimental. Kasi I am not well-versed about experimental. Di po ako masyadong informed about sa experimental. Pero Sir Marvin, may hapot po ako
Ano Sige man po. po yung, di ba kasi may pigihilin, may sasabi digdiyo. Itong nasabi mo is the combination. Di ba may mga combination na yan siya kang descriptive, qualitative, descriptive correlation and descriptive evaluative. So, duman po sir, kung isi-separate itong descriptive research, tapos kung mapili sindaning correlational research design lang. So, anong pagkakaiba kang duwang iyan? Ang descriptive po kaya, saro siyang, kumbaga, sarong mother design. Oh, mother design. Yes. Tapos uga siyang mga aki. Yan naman si Oh. evaluative, yan naman si correlational. So, araw kang nasabi ni Sir Mike po, kasabago, kadalasan sa quanti, descriptive siya, pero numbers ang way of presentation kang data. So, descriptive po ang saro sa design na dominant sa quanti. So, yan pong descriptive evaluative, nagigi siyang sarong design na naiiba kasi uga siyang sarong research question or SOP na may kinalaman siya sa pag-evaluate. Kung may difference ba, may significant difference, saka siya magiging descriptive evaluative. Ayun. Magiging man Okay. siyang descriptive correlational kung may sarong hapot duman sa question nindo na is there a significant relationship. So descriptive correlational siya. Oh, okay. So, Kumbaga, aki siya kang descriptive kasi obligado ka na i-describe. Although ang purpose mo talaga, aramon kung may correlation, obligado ka na i-describe mo si correlation. Significant ba yung correlation o dae? Kasi they both sabihin na may correlation, significant na tulos si correlation. May mga correlation na related lang, but it does not make sense. Kumbaga, sa jowa mo, sinabihan ka lang na padangat ka, pero di mo man namamati. Kumbaga may correlation, but not significant. So, ganun po yun. Okay. So, thank you so much, Sir Marvin. Magayon yung example mong yan. Dahil dyan makaka-relate. May jowa ka, pero di ka significant. Ay, hirap man. Anyway, sige, danguguntaman si Sir Mike sa iyang experimental research design. Go ahead, please. Okay, sa experimental research po, dumaman po ininyo. May inaapod po kitang true experimental design and quasi-experimental design. Ini pong duwa, parehas po sinda nagtitest kang cause and effect relationship. Ang pagkakaiba lang po nindang duwa is, ang true experiment po kasi na design is random po ang pag-assign kang mga participants. Kung arin sa mga participants ang maduman sa experimental group and which among naman your participants ang maduman sa control groups. Tandaan, they are randomly selected. Or they are randomly assigned either the control group kamo or experimental group. Pero pag abot naman sa quasi experimental, nagagamit po iyan ning mga pre-existing group. Pag sinabing pre-existing group, sinda nang gagamito nitong grupo na they are not randomly selected. Kumbaga, non-random groups po sinda. So yan po ang pagkakaiba kang quasi and then kang true experimental design. Pero it doesn't mean naman na pagka experimental, puro yan laboratory, nasa lab ka, no. Dayman po. Kung ang tinitest mo ngaya is level of effectiveness kung sarong tig-formulate mong example, pig-formulate mong serum, sa laboratory ka. Ngunyan, if you're going to test naman the level of effectiveness kang sarong fertilizer, sa field ka. Maduman ka po sa field. And I would like to agree with Sir Marvin, itong sinasabi niya, descriptive correlation. Ang iba po nga ni kayan, ma'am, tulo-tulo pa yan. Descriptive,
correlational das comparative. Taano siya nagiging tulo? Pero may po talagang may descriptive kasi tama itong sabi ni Sir Marvin, may siya tong pinaka-mother. Kay puwan mo talaga mag-describe. Kunyan, taano nagkakaiba ng descript, ning correlational kasi may question ka sa imong SOP, is there a significant relationship? Tapos kung iwa ka na naman, another question, is there a significant difference? Madagdag ka na naman ng comparative. Kaya descriptive dash correlational dash comparative research design. Ano po kaya na? Garo nagluluwas, garo siya may pagka-mix method. Namba kung mix method? Actually po, ma'am, dahil siya Kasi mixed pag inisip nito, method. baka mag-mix method. Oo, dahil po siya mixed Bako. method in a sense na ang i-describe mo duma sa descriptive is base sa kung ano ang pig present mo sa table. Na itong mga table na ito is tabular presentation kang mga datas na tig-treat statistically. Example, si mean, yan. Basta po may mga question ka naman, ano nga ang status kang variables na ini, ano ang level kang variables na iniyo, descriptive iyan. Oo. Tapos pag, is there a significant relationship? O iba na yan. Ma-correlation ka na dyan. Is there a significant difference? O iba na naman yan. Ma-compare ka na, comparative po yan. So, medyo parehas kami kang orientation ni Sir Marvin. Maybe, parehas kami hali sa CBS-UA way back then. Quantitative Bago siya nag-UP, researches. ano may mo, kaanib ni mo na siya. Ka-Marvin ni siya sa CBS-UA. Okay, thank you, Ma'am Grace. Yan po. Yes, thank you, Sir Mike. So I agree, duman sa sinabi din ni Sir Mike na gabos na experimental research is nag-aagi sa laboratory. So iba din kayang experimental research na ginigibo sa classroom. Kunyari, gusto mong mahiling ang aggression nga ang mga agi, kung gaano sinta ka-aggressive in terms of the character and all that. So pwede kang mag-measure, bako lang siya ginigibo. Again, bako lang siya ang experimental research, dahil lang siya ginigibo sa laboratory na maimbento kanin kung ano-ano, but pwede din siya sa education issue. Okay? So baka gusto nindong gamiton yan in the future. Pero ikong sarong natatada digdiyo, sir. Garon ako curious akong ihapot. Sir Marvin, ano ang ex post facto? Kung kunyari gusto nindang magamit kang ex post facto design. Ayan. So, yan po, magayon nyo na klase kang research. Simplihan ta lang para makarelate ang sa tuwing mga audience Halimbawa, i-relate sa love life para mas madaling magets. Halimbawa, nag-break ka mo ni jowa mo. Di mo na siya, ex mo na. And ang status ninyo niya, ex mo na. Gusto mong araman, ano si mga dahilan, ano ta nag-break ka mo. So, aadalan mo niyan si mga past nindo. Siguro dati sige ka mong iwan, dati may jowa ka pero nagkikichat ka pa sa iba, may jowa ka na pero kung isa-isa ang kaibanan mo, mahilig ka makijamin sa iba, araw kan ang ex post facto na klase kang research. Igwaning present na scenario, existing present scenario, tapos gusto mong adalan, paano kaya nag-exist ining present na scenario? Adalan mo backward. Backward po Halimbawa, araw kang, itong example ko sa bago, may 15,000, more or less 15,000 kita na struggling readers sa Camarines Sur. As recorded, may 15,000 kita na estudyante na nahihirapan magbasa. Present scenario po yan. Kung gusto mong gamiton ang ex post facto na research, aramon mo. Ano kaya si reason ka nagkaigo kita ning struggling readers na more or less 15,000? Babalikan mo niyan. Ano ang ginibo kang mga naging teacher niya? Kang siya nag-eskwela pa, kang elementary, hanggang nag-high school. Ano ang mga policy na igwa? Kung kang elementary, hanggang nag-high school. Nag-abot sa punto na araw ka ni kadakol ang struggling na readers sa DepEd. Araw po kaya ng ex post facto na design kang research. Mapuon ka sa present scenario,
Aaramon mo ang mga reason. Baga, ano ang naging cause na nagkaigwa kaning present scenario. Pero siya cause and effect. Pero Okay. ang ano niya lang, ang approach niya, mapuon ka na sa effect. Si Oh, epekto na. Tapos aaramon mo ano si naging cause niya. Unlike magayon. sa experiment po, sa experiment na diniscuss ni Sir Mike Sobago, may control ka sa mga variables. O ngayon, 2 milligrams of nitrogen. Tapos ilim mo sa effect. Sa ex post facto, effect mo na. Bawa, di nakakabasa si Aki. Adalan mo. Ano kaya ang background tabi ni nakakabasa? Baka sa family, baka sa poor nutrition, baka sa health, baka sa environment niya. So, ganun ang ex post facto research. So, saro siyang design na makakategorize mong ex post facto, pwede mong ibali sa quanti, kung ang approach mo is pang quanti, pwede mo man siya mabali sa quali kung ang approach mo pang quali. Yan pong ex post facto research. Yun po, Ma'am Okay, Grace. so thank you so much, Sir Marvin. Magayonon pala na maray ining exposed factum ini ano. Kasi sa totoo lang inaamin ko pag nagigibo akong quantitative research, parang yung aram ko lang talagang gamiton descriptive correlation, descriptive evaluative, hanggang dyan lang ako. Natatakot ako magamit kang iba pang research quantitative research designs. Pero ngunya na naaraman ko, nagkakaiba akong garong magayon pala nining exposed factum. Matry nga. Anyway, yes, it's getting more encouraging kapag nagdadangog kita sa mga opinion na arog kayan. And ako din, particularly gusto kong arog kaning mga scenario kasi dako din akong nanunugdan, lalong-lalo na sa mga pag-iriba. Anyway, pag walayan taman mo niyan ang tungkol sa qualitative, nahiling taman ang difference, di ba? May difference ang quantitative sa qualitative research design. So, nainot na si quantitative. So, aramon tango niyan, kay Ma'am Sen, ang tungkol sa grounded theory, ethnography, and case study. So, Ma'am Sen, let's go and hit it. Stick diyo sa satuyang qualitative research. Nakamute ka po, Garong. So, sabi ta sa bago, ang qualitative research, saro siyang paagi para masabutan ang experiences or iniisip or itong feelings, kang tao or yan na inaadalan or itong phenomenon. Okay, so, may iba't ibang research designs. Araw kang grounded theory, sabi na ni Grace, ethnography, and case study. Ano ang pagkakaiba? Madaling maaraman ang pagkakaiba kay ninhuli sa intent. Ano hilingon ta itong intent kang research questions. So sa questions pa sana, maaaraman ta na kung ano ang research design, ano na akma sa satuyang study. Halimbawa, ang ethnography, ginagamit siya kung gusto tang maaraman, as in maipalawanag, ang kultura, ang sarong sosyedad or itong sa idang pamumuhay, isa idang tradisyon, kang sarong grupo, nitaw halimbawa ngayong mga agta sa agta community. Okay? So, digdi sa pag-conduct ng ethnographic research, kaipuhan na ang researcher mag-immerse siya mismo duman sa lugar kang sa iyang pigaadalan. Okay? And ining ethnographic research na ethnography, actually this is a design of inquiry na hali sa anthropology and sociology. Ang duman naman kita sa case study. So more on culture. Okay? So more on culture ang ethnography. Kung gusto tang pag-alalan ang culture, we have to use ethnography. Ang case study naman, ginagamit siya kung gusto ka na gusto ta pag-adalan iyo ang particular case. So from the term case study, so ang pinaka output talaga kaini is a case. So case study, the output is really a case or sarong sitwasyon. Okay? So ining case study man,
This is a design of inquiry uh, na ginagamit in many fields. Bako lang exclusive siya for sociology or anthropology, So, in many fields. Ang grounded theory naman, sabi kay ito ni Sir Marvin Subagon na sa sa quantitative research, dahil kada pwedeng mag-gibo ng theory or mag-produce ng Okay? So, digdi naman sa grounded theory, So, ini naman, ginagamit ini kung gusto ta na makabuo ng bagong theory based duman sa satuyang mga nakalap na data. Okay? So, yun. So, ining research design man ini, this is from sociology. So, grounded theory. So, ang pinaka-product ng grounded theory is a theory. Ang case study naman is a case. Yun naman sa ethnography, yung culture. Madidescribe na itong culture. Yan ang Thank Grace. you, Ma'am Sen. Thank you, Ma'am Sen. So sige, ako matrabaho din ako. Isi-share ko man ang tungkol sa phenomenology and historical research. So sa phenomenology man, kung ang klasikang pag-aaral mo ngayon, gusto mong aramon si mga experiences kan mga tao, itong first-hand experience, haba ko itong isasabi mo sa experience kang sinabi sa imo. Dapat ikaw mismo ang naka-experience. O gusto kong anong si example sa bago ni Sir Marvin. Di ba sa exposed facto, nagka-break ka mo, tapos inaram ang reason kung nagka-break. Digdi yung man sa phenomenology, nagka-break ka mo. So pwede mong interviewon, ano ang namatik ninda first hand? Ano si mga bagay na experience ninda after that breakup? Kung gusto mong pag-adalan ang tungkol sa mga experiences ng sarong tao, particularly sa topic na gusto mong adalan, pwede kang gumamit ng phenomenology. So, ang keyword ng phenomenology is itong inapod na lived experience. Dapat din experience kang iba. Dapat ika mismo ang naka-experience. Kaya nga niyang inuurulayan tadi is experience mismo kang sarong tao. So, that's phenomenology. Phenomena. So, pag-abot naman sa historical research, kunyari, medyo masakit-sakit ang historical research kaysa sa phenomenology. Kasi ang phenomenology, pwede mo lang siyang ibuhon in very short span of time, like maximum of 6 months. Phenomenology, very easy. Pero pag abot sa history, taon ang bibilangon mo kani kasi ang pahiling-hiling mo kang mga document, si mga claim na gusto mong gibuhon dapat back up ng legit or authentic documents. Kasi, for example, ang historical research, ginigibo siya kung may sarong bagay kang gustong i-prove na nag-exist sa past. Kasi man aram maganin very important na pag-urulayan ta pa ang past. May mga times na past is past, pero may mga sa pag-abot kang disiplina kang research, ang past is very important. Particularly kung magamit ka ng historical research. So yun ang output ng historical research kasi talagang history siya. May titindugan siyang sarong ground na kiniklaim mo na ini talaga nangyari before, pero dapat back up ka ng mga legit na sources. So, definitely, ang i-expect mo kaniyo katakot-takot na research, maduman ka sa iba-ibang lugar, maduman ka sa mga places kung saan igwang mga lumang document para mai-support mo sa imong ginibong research. So, ang historical research and ang phenomenology, magkaiba sinda in the sense na ang phenomenology, pwede tang pag-urulayan sinangyari ngunyan, recent. Ang historical man, nagdidig up siya kang past. Itong halawig ng maray na nangyari. So, sa historical research, iwa kitang inaapod na mga first-hand information, second-hand info. Pwede kang magko-adig din ng mga impormasyon na hali sa sinabi kang iba for as long as mapuprove mo na legit talaga yan. Pero pag abot sa phenomenology, dapat ang sa imong data, hali duman mismo sa naka-experience kang sarong bagay na i-studyhan ito. So, yan ang difference. So, yan. Sa ngunyan nahihiling tayong difference kang quali and kang quanti. So, siguro, iba na kamong nagustuhan kung arin ba talaga ang pipiliun nito sa indong study. So, yun. Anyway, thank you so much, everyone, dear colleagues. So, di kita magparahaloy. Ibada gusto giraray sa sunod na hapot. Ano ang sunod ng hapot, Elay? Go ahead, please.
Yes po, Ma'am Grace. Sabi po das ay katulong hapot. Ano po ba ang distinct na characteristics kang quali na iba talaga totally sa quanti and vice versa po siya? Okay, so sa hapot na iniyo, aaramon ta ang opinion kang kada saro. Ano, so data ni isi-separate. So ihapoton ta ang kada saro. Yes, Sir Marvin, ano po ang sa iling mo distinct characteristics ng quali sa kakang quanti? Sa opinion mo po as research practitioner. Sir Marvin? Ang hapot is ano yung distinct na characteristics na igwa sa quali na iba doon sa quanti. Tama po ba? Yes po. Tama po. Siyempre sa quanti ako mapuon. Tama po, sir. Sige. So maliban duman sa mga nabanggit na inot, itong sa pag-gather ng data, mas in my opinion po ining opinion kong sasabihin is ma-disclaimer lang kita, ini representative kang gabos na opinion kang researcher. Opinion ko lang ani based on my experience as a researcher na nagapuon-puon man na mag-establish ng pangalan. So pag quanti kaya ang distinct na characteristics niya, inot mas madali mag-gather ng data. Pangalawa, mas madaling i-organize ang data pag na-collect mo na. Kasi pag nag mo kang questionnaire, itatali mo, tapos makakompute ka, and then pagka-compute mo, ma-discuss ka na. So, more or less mas madali na siyang i-execute. And another na characteristic ng quanti is permi siyang may number na nagiging result na nadi-dispute. Kung sinabi ko pong nadi-dispute, halimbawa, nagluwas na mean, 7.5. So, dawa isay na researcher ang maghiling kayan, dahil niya pwedeng i-question, ano daw to 7.5 sinagluwas? Kasi, igo kitang inapod na context ng kang research. Sa konteksto ito, halimbawa sa kuya, nag-aadal nga ako sa Pasakaw District. 7.5 nga si mean. Ibig sabihin nga average ang performance ninda sa math. Dahil ma-contest kang ibang researcher kung taano 7.5. So si result kang study is tulos-tulos na nadi-dispute. Kasi result 'yon nung ginawang investigation ng researcher. And another na distinct na characteristics ng quanti, maliban sa nadi-dispute tulos, igwa ka ning tools na magagamit. May mga tools, statistical tools. And lalo na ngunyan po since na igwa ng mga artificial intelligence tools or AI tools, on my part, para sa kuya bilang researcher na quanti ang kadalasan kong ginagamit, mas madali nang i-execute ang computation, mas madali nang makuha ang result, and even yung analysis, mas madali na. May mga AI tools na nakakatabang mag-analyze ng result. I try it. Tig-try ko si ChatGPT. Tig-type ko si question, SOP, tapos tig-type ko si result, tig-pa-analyze ko. Siyempre may kadikit man yan na nasablay, So ayos-ayusin mo na lang. So yan yung isang distinct characteristics ng quanti. Now, in terms of statistical tools, mas madali. At yung analysis ng quanti is kumbaga, anong term dyan? Scripted na yung data analysis. Scripted na. After mong ma-present yung table, di-discuss mo yung nasa table, tapos sasabihin mo ano yung implications ng result, tapos malink ka na. May establish ng procedure sa data analysis sa quanti. Kaya mas
para sa kuya, mas nadadalayan ako sa quantity. Pero, di ibot sabihin na di na kita ma-venture sa quali. Nag-upon po naman ako mag-andal ng quali and I find it interesting also. Interesting and challenging. Okay. Yan po siguro, ma'am. Iyo talaga. Yes, tama yan, sir. Talagang pagbako mo minsan field, garo na nai-interest ka. And pag na-try mo, talagang mas interesting lalo. Garo ako man dati, takot ako sa numbers. Kaya ako natutong mag-quali. Pero ngunyan, garo, na-interest din ako sa mga numbers, particularly duman sa mga nadadangog ko. Kaya sabi ko, magandang mixed method. Okay, so yes, Ma'am Sen, sa imo man po, ano sa hiling mo ang distinct characteristics kang quali sa quant? Aside from duman sa very obvious na quantitative research, talaga gumagamit siya ng numerical data, and yung qualitative research naman, nagagamit siya ng words or descriptions. Nag-agree ako duman kay Sir Marvin na sabi niya, mas madali na ang quantitative research. Mas madali kasi pag igwa ka ng data, pwede mo na siyang mahaman ang sa imong research. Hindi mag-proceed ka na sa analysis. Pero tigdi sa qualitative research, medyo matrabaho kaya siya. Okay, so, halimbawa nagamit ka ng method na interview, so ma-interview ka. Pagkatapos ng pag-interview, tig-record mo nga siya. Pag-record mo sa iya, ita-transcribe mo pa siya. Pagka-transcribe mo sa iya, mahahanapan, i-code mo pa siya, tapos hahanapan mo pa siya ng mga themes, okay? Mathematic analysis ka pa. So, medyo kaipuhan mo talaga ng halaba na oras. Tapos kung solo ka lang na researcher na nagigibo ka yan, pero dahil mo kakayanon. Na halimbawa kung pira ang interview mo, so imagine ang oras na i-google mo dyan para mag-transcribe kang audio data. So, medyo halawig talagang panahon ang kaipuhan mo sa pag-transcribe, sa pag-interview. Yun. Medyo ang pinaka nadipisilan talaga ako duman sa pag-transcribe. So, ang dilibo ko since solo lang ako, so kaipuhan ko mag-hire ng transcriber. Ma-transcribe ka itong sa kuya na data. Yan lang siguro. And another thing is, siguro, siyempre ang difference baga sa quantitative research, maka-generalize ka. Hindi baga sa quali, dahil po man talaga siya ma-generalize kasi itong experience na ito, very specific lang ito duman sa imong subject. So, dahil siya pwedeng, sa tuyang, sa tuyang findings, data siya pwedeng ma-generalize. Okay, thank you so much, Ma'am Sen. Ngunyan ko nga nare-realize na sa totoo, kang ako nagigibo kang quantitative research, masakit ang pag-prepare kang proposal. Pero madali na, after that, mapasahan mo yan, madali na, discussion and results, madali na. Pero sa qualitative, madali mag-prepare ng proposal. Pero pag abot na sa presentation, results, and discussion, talaga naman dyan ka man magkakaibang katakot-takot na pasensya. Anyway, thank you so much, Ma'am Sen. Go ahead po, Sir Mike. Ano man pang sa imong opinion? Okay. Pag-abot po, ma'am, sa question na kung ano ang distinct characteristic ang quali na iba totally sa quanti, siguro, i-categorize ko lang siya. Pag-abot sa purpose, ang purpose kang quali is to understand and interpret the social interaction. Pero sa quanti is to test the hypothesis, hanapon ang cause and effect, and mag-create ng prediction base sa kung ano ang na-collect mong data. Ano po? Pag-abot naman sa group study, ibig sabihin kong group study, sain ko ba kukuraanon ang mga data ko? Ano po? Ang quali, ang apod naman sa mga kukuanan mong data sa quali is participants. Sa quanti naman is respondent. So, didikit lang po ang kaipuhan mong participants if ang kinakanta kong research is qualitative research. And they are
not randomly selected. Pag sinabing dai siya randomly selected, di ka basta pwedeng magpili randomly na halimbawa ang sa imong study is about sa experience kang pagiging AITA, di ka pwede magpili sa community na ika na lang ang sakong participants. No. Kasi ang pipiliun mo is talagang si Agta. Kung bako yan Agta, they are not your participant. And sabi ko sa bago, very small ang numbers kang sa imong participants. Kasi ma-interview ka po dyan. Ma-interview ka dyan, makandak ka ng interview, tapos di ka lang basta nagkakandak ng interview. Hinihiling mo din sa expression kang sa imong interviewee. Kung pwede nga ni po magpaaram sa imong participants na kung pwedeng i-record ang audio and video para pag uli mo sa Indo, maadalan mo siya na baka teary-eyed siya habang tiga-answeran niya ang particular na question mo, etc. So again, balikan ko tong pagiging small kang sa imong participant. Dikit lang kasi ang participant, a maximum of 7 lang. Kasi pagka na-reach mo na itong Data kumbaga, saturation. saturation, tapos na. Pag halos nahiling mo, paulit-ulit na lang sa intang simbag, you need to stop na po the interview. Pag abot naman sa quantitative research, yan, very large. Minsan nag-aabot yan ng 1,000, hundreds, depende. Kasi lalo na kung halimbawa ngayon, nagkakandak ka ng research study. Harain na si mga graduates ngaya from arog kaning class 2000, arog kani 2001 to 2010. So that's 1 decade. So they po yan randomly selected siya. Why randomly selected? Kasi pwede kasi na they total enumeration. Pwedeng sabihin na 80% of the graduate from 2001 to 2010 ang pupaanan mo. Basta graduate ka kan si Besyo, example, sinda. Dahil yung uralayan dyan kung babae, lalaki, ang religion, AITA, what is important is they are graduate. Ayan po. Sunod naman, pag-abot naman sa variables, permitting na daw variables. Ang qualitative research, dahil siya nag-aadal by variable. As a whole po siya. Pag sinabing experience kang AITA or tradition kang AITA, mayo dyan, tig-separate kung independent, mayong araw kaya ng variable. Unlike sa quantitative research, ang pag-adal is by variable. So dapat, you need to consider pag abot sa quanti, pag variable ang pinag-uulayan, dapat ang variable mo is bakung parehas dependent, bakung parehas independent. So dapat, sarong dependent, sarong independent. Kumbaga, may representative na independent variable tapos dependent variable. They puro independent. They man puro dependent variable. So baka may mag-question ka dyan. Pwede po ba sir na sarong dependent tapos 5 independent? Pwede. How about po sir, balik ta doon. 5 dependent variable, sarong independent, pwede din po. Basta may representative lang po. Kasi iyan ang ibabarangga pangga. So tandaan ta din na pagkadakoy kitang variables na tiglalaag sa satuyang title, gabos mo po yan, susolusyonan, hahanapan anong problema kayan, and then ano ang magiging solusyon. Pag-abot naman sa types kang pag-percent kang data, igwa ka nang nakuha ang data, paano siya tig-percent? Ang quali po is words, mga descriptions, images, object, tapos sa quantity naman po is numbers and statistics. So paano ka makuha ng data? Makolect ng data. Sa quali, open-ended po ang question and open-ended din ang ini-expect na response kang mga researchers. Nagkakandak ka ng interview, nagkakaigwa ka ng participants observation kasi ma-immerse ka nga may ina-upload na field notes, and then after that, may mga reflections ka as a researcher. Pero sa quanti, may ina-upload siyang precise measurement. Tama itong sabi ni Sir Marvin, dahil pwedeng question nun, taarog ka ini, mayod ang relasyon, iyong nagruwas.
base sa kung paano tayo compute statistically. Ano po? So, yan. Nagagamit po ang quanti ng mga structured and validated na data collection instrument or inapod tang validated na questionnaire. Ano po? So, mama-mention naman dyan, validated. Ibig sabihin, pwedeng may validated, pwedeng or kaipuhan talagang required na validated. Dahil lang po kita nagba-validating questionnaire if ang questionnaire is ginamit na. Ano po? Kumbaga, inadapt mo na lang, ginamit na yung kang i-validate ka na mag-validate. Another one naman po is pag-abot sa result. Sabi baga po, subago ni Ma'am Sen, ang result kaya kang quali is less generalized. Pag sinabi kasing less generalized, ay pwede na ang result ng quali is applicable to everybody. Pag halimbawa, AITA ang pinag-uurulayan, applicable lang yan sa AITA. Teachers ang sa imong study, ang inuurulayan is applicable lang yan sa teacher. Pero ang quanti naman po, yan, ang findings niya is generalizable. Ibig sabihin kang generalizable, pwede kang mag-create ng recommendation na papalitan mo ang sa imong respondent tabaka igwang mangyaring ibang result. Ano po? And then ang result man po kayan applicable siya sa ibang klaseng tao. Ano po? So yan ang ibig sabihin kata ni Ma'am Sen. So, ano pa? Pag-abot naman sa final report, narrative ang quali, contextualized description, mga direct quotation coming from your respondents or participants. Ang quanti is yan, mga statistical report, correlation, comparison, etc. So, yan po ma'am, ang para sa yan, ang distinct difference ng dua, the quality and quantitative research. Oh, sir. Magayon nga ning maray na i-explicar yan ning maayos talagang at least aram kang mga estudyante kung ano yung mga limitations kang quali and quanti research design. So, ayun, malinaw po ano ang naitaw kang sa tuyang mga kairibanan digdiyo. And siguro mayon akong idadagdag kasi talagang magayon po ang sa indang nasabi. Thank you, Sir Mike. So, yes, Eli, kumusta ka? May hapot pa ba kita dyan? Yes po, Ma'am Grace. So, medyo mauran lang po. Sana madangog po nito. So, ini po ang ikaapat na hapot, sabi da po. Pag sinabi po bang mixed method, combination ba tulos ini kan quali at quanti design? Paano kung tulong research design ang i-apply ko sa study? Mixed method pa din po ba ang apod? Ayun. Garo, so bago natandaan ko si combination ni Sir Marvin, itong combination kang descriptive, descriptive evaluative correlation, OMG. So naglawag tuloy sa isip ko, mixed method na ba yun? So siguro ikaw muna nga hapot tungkong inot, Sir Marvin. Go ahead, please. So ang simbag po dyan na pinaka-safe, ang ma-determine is si problem ang giraray or SOP, statement of the problem. Dahil po buot sabihin na pasensya na po, marinok ang background, nag-oran sa mo. Buot sabihin na may duwa kang design na ginamit, mixed method agad. Apo. So, ang ma-determine mong girare kayan, si problem na igwa ka or si objective. Araw kang i-explain ni Sir Mike, kung si research question mo or statement of the problem, igwa ning pang-correlation. So, si pang-correlation, duman ito sa quanti, descriptive correlation. So, pag nag-tackle ka pa about sa experiences kang respondents mo, pang-quali naman ito. So, it's a combination of quanti and quali. Kunyan, regardless po kung duwa o tulong design ang yaon sa research mo, ang masabi man giraray kung siya talaga mixed method is si question or si statement of the problem. Kasi dakulon po ning variations ang mixed method. Dahil sabihin na nag-interview ka, quali na.
Mhm. Ibig sabihin na nag-questionnaire ka, quanti na siya. Ibig sabihin na nag-questionnaire ka plus nag-interview, mixed method na tulos. Then po, ibig sabihin na nag-questionnaire ka, nag-interview, nag-focus group discussion, and nag-observation ka pa, and nag-documentary analysis, mixed method na. Minsan po, may sarong statement of the problem na dakol niyang paagi para makakuha kang data. Kaya ang pinakasimbag po dyan, daibuot sabihon na dakol kang design na ginamit, mixed method tolos. Babalikan ta po ang statement of the problem. Yan po ang satuya magiging pinaka-guide. Yan po, Ma'am Grace. Okay. Thank you so much, sir. So, yun, copy. Ang magiging guide ta, everyone, sa pagpili ng satuyang research design is nature kang hapot ta sa research duman sa satuyang mga SOP. So, okay. Thank you so much, Sir Marvin. Yes, how about po yung ikaw po, Sir Mike? Okay. Ano nga rin po si Hapot Gararay? Si hapot na po ya. Pag sinabi daw na mixed method, combination ba tulos inikang quali and quanti? So paano da akong tulong research design nang i-apply sa study? Mixed method pa din po ba daw ang apod? Okay. Depende po kasi ma'am sa depende sa research design. Ano po? Kasi may mga research design na na talagang solely for quantity and then solely for qualitative research. So siguro ang advice ko po dito sa mga student is permitang babalikan ang satuyang SOP. Ang statement of the problem, ang objective. Kasi sinda po, mayo ng iba, sinda lang ang pwedeng mag-identify kung anong klaseng research design and research method ang satuyang i-utilize para maaraman ta exactly kung ano ang magiging simbag or magiging simbag tuman sa objectives and then sa research question or sa SOP ta. Ano po? Di ba nasabi ko na ni Ma'am Kat, last episode pa na sana mapapasana all ka na lang talaga sa SOP kasi talagang habang kasi ang SOP is nasa chapter 1. Pag ma-formulate ka ng chapter 2, review of related literature, mabalik ka sa chapter 1. Ano ang mga kukuraan ng literature topic. Pag nag-formulate ka ng chapter 3, methodology, balik ka na naman sa SOP. Pag magibukakan sa imong result in discussion, balik ka na naman sa imong SOP. Pag magibukan ng conclusion recommendation, sa SOP pa din po ang sa imong i-consult. And even in formulating of your research tools or questionnaire, SOP pa din babalikan. So yan po. Okay, so thank you so much. Thank you so much, Sir Mike. How about you po, Ma'am Sen? Siguro may na po akong isasabi. Agree. Oo. So, importante talaga ang satong research questions, So, yun talaga ang basihan kung ano ang satuyang research design. Pero Ma'am Sen, nagtutubod ka ba na, for example, gusto ko talaga nga gamito na ang ethnology for an experience. So, i-align mo na lang duman si mga SOP para maging crafted siya as para magamit mo talaga yung ethnographic research. Ethnography research. Ako naman, so ako naman, ang sa ko yung opinion diyan. Di ba, this is about choosing research design. Yes po. So, actually, talaga pwedeng magsunod na ang inot mong pipiliin ang research design. Kasi ano pa masabing, iyon yung research design mo, kung makapamaning problem, makapamaning research question, so di pwede kitang mag-start na research design agad. So, ang ma-follow talaga dyan, pirmi, iyo ang research design. So, ang research questions mo, ano ang applicable na pwede mong gamiton para ma-carry out itong sa imong research questions na ito. So, di pwede na ma-start ka sa research design. Okay.
Malinaw yun, everyone. Gusto ko yan, Ma'am Sen. Kasi parang naisip ko, Permi, siguro magayon na ang gusto kong gamitan na design. Ifa-follow ko na lang siya. Pero mas magayon itong sinabi mo na research questions muna. SOP mo na bago magsunod itong research design. So, malinaw. Okay, thank you so much. So yes, we are now down to the last question. Go ahead, Eli. Okay, so Eli, go ahead please. Yes po, Ma'am Grace. So, ini po ang ikalimang hapot sa Bidapoigde. May golden rule po ba para day ako malito kung quantitative o qualitative ang kaipuhan kong design? Ayun, so may golden rule daw po ba? Yes, Ma'am Sen, may golden rule ba kita dyan? Siguro Kung ang ano ang dapat golden piliin? Okay, so siguro ang golden rule dyan, lang dyan, yung na kaipunta talaga aramon. Balikan ko itong problema ko, dilema ko ka ito na kaipunta talagang aramon or kabisaduhon ang iba't ibang research designs, para day kita malito kung ari ng akma, sa satuyang research questions. I think isa na ang pinaka-golden rule dyan para day kita malito kung quantitative or qualitative research designs ang satuyang pipili. Okay, yes, thank you so much, Ma'am Sen. How about you po, Sir Mike? Ano ba ang golden rule? Kung igwa kang sinusunod na golden rule? Okay, ako po ma'am, pag-abot po sa pag-identify kung quali or quantitative na design is hinihiling ko pa din. Pero may pa din ako nagko-consult sa sakuyang statement of the problem or objective of the or research objectives. Pagka may mga questions naman or objectives na nagsasabing ano nga ang perception, ano nga ang experiences, ano nga ang social setting, tradition, ano pa, culture, etc. So, pang ano iyan, pang qualitative research iyan. Ano po, kasi ining mga bagay na ini, dahil mo ni kayang i-measure or dahil ni kayang, i-measure through statistical treatment or tools. Ano po, so, although nagigibuhan pa aki, pero mas magayon kaya talaga po siya na pangkwali. Kasi minsan, pag abot kasi sa perception, experiences, minsan, ang ginigibok ang ibang researchers, they convert ngaya para mas gusto nila ang quantitative research o magibo na lang sindang questionnaire na naka-Likert scale, ini ngaya ang mga perception, pili na lang kamo kung kasi naka-Likert scale yan, ano ang mga scales, mahanap ka na lang ng challenge din po sa sarong researchers na pag ang pinag-urayan is perception o paano mo gigibuhan, ano ang sa imong skills ka iyan. Garuman lang po baga halimbawa ngaya level of agreement, highly agree, moderately agree, o pag perception, ano naman ang magiging mo diyan, pag magamit ka ning o diba masakit po magamit kang Likert scale, tapos may mga mga 1, 2 or 5 standard na 5 na attributes ka or questions. So yan po. So kaya minsan pag during the defense, piga man po, piga-align kang mga panel na iniyo is pang pang quanti ini, pako ning pang quali, pang quali ini, pako ning pang quantitative research. Kunyan pagka may mga questions ka duman nga, ano nga ang level kang sa imong particular na variables, status kang sa imong variables, ano man nga ang relationship, ano man nga mga arog kayan. So that's quantitative research. So yan ma'am ang hinihiling ko. Pero may kong hinihiling kung inaayos ko muna, kumbaga, kay puhan ayuson ko muna ang sakuyang statement of the problem bago ang gabos. Kasi diyan nakasalalay si gabat kan trabahong tatrabaho ko bilang sa researcher. Okay, yes. Thank you so much, Sir Mike. Yes, how about you, Sir Marvin? May golden rule ka ba? I agree with Sir Mike. Yan din yung golden rule ko dyan. I always consult yung statement of the problem or yung SOP.
Kasi kagaya nung sinabi ni Sir Mike, mapapasana all ka na lang talaga. Kasi nasa SOP yung sagot kung anong design, kung anong method yung gagamitin mo, quali or quanti. Kung quanti yan, anong statistical tools, anong mga literature. So ang golden rule dyan is, sa akin, on my part, yung statement of the problem. Always consult your SOP. Andun yung sagot. Okay, so malinaw yun. Everyone, always take a look at your SOP, daitabi paglingawan. Sobrang importante ang SOP kasi according ani duman sa mga dati tang napag-urulayan kang mga last episode, sa SOP nagpupuo pasok. Yes po, Ma'am Grace, bigo lang nawara ang kapo ning audio. So, si last na question Oh. na po ba? Yes po. Sabi daw po, Igde, bilang estudyante na limitado ang oras as in budget, ano po ba ang pinaka-realistic na research design para sa muya? Ito pong madaling depensahan sa panel pero pusog pamangiraray ang resulta. Ayun. So yes, how about you, Ma'am Sen? Ladies first. Para sa imo, ano ang pinaka-realistic na research design? Again, yun na naman itong, ang simpag ko dyan, paulit-ulit ang sinasabi na dapat sunodun na talaga ang research questions. Nakita mo po kung anong research design. Aha, Para sa okay. ko, sunodun na talaga itong research questions. Pa po ang research designs. So dapat madepende ang research designs sa research questions. Yan po. Pero siguro parang, pero kung sa madali, siguro itong survey research. Iyo ano, pero garo ba gapig Gusto answer? naman gamiton ang survey research. Garo din i-discourage naman gibuhon niya na itong survey lang talaga. Tama bang pag-intindi ko? Kasi garo natandaan og ganito, ma-research ka ngaya, di ka naman ngaya mag-gaiboning or maggamit ngayon ng survey. Ano naman ngaya yan? Out naman ngaya yan. Pero sa kung pamaradalian talagang madali. Oo. Pero pero sa imo Ma'am Sen, yung para sa imo kung papapiliun ka sa mga napag-urulayan tang research design, arin duman sa hiling mo ang pinakamadali. Makonti na lang ako. Konti talaga. Siguro itong sabi mo ng descriptive Descriptive research. Research design. Yes, thank you so much Ma'am Sen. How about you, Sir Mike? Anong pinakamadaling research design para sa daas? May advice mo sa inda para madali. Actually po, may madali. Ano po, ma'am? Siguro, kasi ang question is, bilang estudyante na limitadong oras as in budget, ano ang pinaka-realistic na research design? Actually, makitang choice kung anong research design ang gigipuhunta or i-adapta. Pero may nakasalalay again sa kung anong sinasabi kang sa imong SOP or statement of the problem. Ngunyan, kung gusto mong pasil ang sa imong magiging research design, ayuson mo ang sa imong ang sa imong SOP or objective kang study mo. Kasi kaipuhan mong hilingon prior kung ano ang pwedeng maging kapat kang sa kung research na ni ang trabaho, nakadepende talaga ma'am sa SOP. Di ka makapagpili kung ang favorite mo is mapasil sa imo ang descriptive, may correlation ka, may question ka kung ano ang significant relationship ang duwang variable, di pwedeng di ka mag-correlation. Tapos di man pwedeng di ka mag-ANOVA ngaya. Example, kung may tinitest kang duwang may post and pre-test ka ngaya. So example, laro kaya hinihiling mo si level kang effectiveness through the result of pre and post test. So yan po. Minsan man, pag abot po kasi sa panel, ang ginigibo kang panel, na-assess na kaya ninda kung ang gabat kang sa imong study base sa na-formulate mong statement of the problem or objectives. Ngunyan, ang ginigibo po kayan kang panel na yan is, sige, kung iyo ang sa imong statement of the problem kasi tama man siya, dagdagan ta na lang bako man daw
school base. Baka pwedeng district, Lawigan Tang Scope, pwedeng regional, pwedeng provincial, Mhm. national, etc. Depende po kasi kung pang ano naman nga pang PhD kasi during my time PhD ako, ang propose ko lang is ano, una ko dakulaon ng maray, sabi ko maano lang ko kamsor lang ko. Ginibong ano, ginibong Bicol Region. Bicol Region tapos ano ko pa po, tig contest ko pa. Baka naman pwedeng si main ano lang, main land lang kang ano, kang Bicol Region. Kaya hinali na ninda, tinugutan akong halion si Masbate tapos si ano to, si Calandoane. So, medyo nakataong kagianan na po sa kuya. So, yun po, ma. Okay, so yes, thank you so much, Sir Mike. Tama mananggad ang mga sinarabi ninda, lalong-lalo na ang pinag-uurulayan tidigdiyo, si doability kang sa tuyang research, ano, kasi yun talaga saro sa problema kang mga aki. According nga ni Duma sa research na ginibo ko, saro talaga sa pinaka-dipisil sa inda is itong nag-aano sinda kang oras. Itong time nindang supposed to be dapat halawigon kasi first time nindang makakandak ng research. Tapos, kahit po lang nindang itong gibuhon for like 2 months to 3 months. Kaya talagang they wanted to have it shortcut. Kaya lang talagang mayo talagang shortcut sa research. Pero diskarte igwa. Ano, may strategy. So yun, thank you so much everyone. And of course, bago kita mag-down to man sa satuyang anong hinihiling ko digdiyo. Bago kita mag-agi or maglaog naman sa satuyang wrap up ang satong scenario or kang satuyang discussion, gusto ko mo nang apod doon si Eli para sa iyang nanodan. Siyempre, iba kayang perspective kang sarong estudyante. And ganyan, apoton tang perspective ni Eli, ano ba si mga nanodan mo sa urulay-ulay tang ini or mga bagay na na-realize mo. Eli, go ahead please. So, iyon na po ito nga ni about sa qualitative po. Broad po siya. Kumbaga, dakula ang pinag-uurulayan niya. Bako siyang about numbers, kundi garo po siya life experience na tigi istorya mo. So, sabi da po sa bago ni Ma'am Sen, pwede po magamit ng number sa pag-transcribe lang po kang data na nakuha mo sa pag-interview o kaya group discussion po. And then, under qualitative po, ugwa po siyang mga research design. Ang pinakainit po si grounded theory, sabi daan ni Ma'am Sen, more on sociology po da siya. So, parang ang result niya, ang product niya, nakakagawa ka din ng theory from the word grounded theory po. And then next, ethnography from the word ethno. So, ibig sabihin about po siya sa culture. And the case study is about man po siya sa case. Tas ini po ang pinakamagayon, si phenomenology. So, parang hands-on experience po talaga siya. Magayon magagparadangog kang mga na-experience, lalo na po pag mga gurang baga, itong mga agi-agi man ngayon inda. So, nakaka-enjoy po ito. Tas ining historical research kaso, kaipuhan kang mag-google ning dahol na taon para matapos mo si mismong study. Tapos about naman po kita sa ang quantitative man po, from the words quanti, which is means quantity, so about number man po siya, mas madali pong i-present ang data niya, kasi more on number po, and mas madaling i-organize si data na nakuha mo, kasi kapag nag-gather ka na ng data, aram mo na si statistical tools na gagamitin mo, ipa-plug in mo na lang, and then ipe-present mo na lang po siya. Kung baga, dahil siya kaipuhan na ang qualitative po baga kaya dapat bako siyang general. Kung baga ano talaga siya pinakasulok-sulukan. Ang quantitative pwede kang mag-aging general kasi number lang po iyan. So sabi nga mas madaling dibuhon ang quantitative kaysa sa qualitative. So naranasan ko talaga yan, mabagal po talagang mag-coding sa mabagal. So next po is under man po ning quantitative ug wakitang dakol man dyan na research design, sabi da sa bago ni Sir Marvin, mother design po da si descriptive, nakadepende sa SOP mo kung ano si gusto mong hanapon. Pwedeng descriptive evaluation, may descriptive correlation kung may tigahanap mo po si relationship kaang duwang variable. Tapos ugwa pa po ning under quantitative, may experimental and quasi-experimental. Ang experimental po, kung baga mas strict siya sa pagpili ning ning
Ay, ang ano po, ang experimental, random ang ano mo, ang participants na kukuhaon mo. Tapos, ang quasi, dahil siya directly selected. So, ibig sabihin po, mas mahirap maghanap ning participants sa, ay mas mahirap gibuhon ang experimental kisa sa quasi-experimental. Iyo po, iyan. Tapos, ini pa ang pinakamagayon, si Expo Factor Research. Sabi daig diyo, looking back to the past po tapos hahanapon mo si answer. Parang effect to cause siya. Tapos, pag mixed method man po, ibig sabihin pinaghalo siyang quanti, tapos qualitative. Tapos sabi po, din po limit kung pirang variables ang pwede mong ikaag sa study mo. Tapos, the more na variables ang tigamit mo sa study mo, the more na gabos mo to hahanapan ng answer or solution po. So, ang pinaka takeaways po talaga is perming balik-balikan ang SOP kasi si SOP po talaga ang ma-decide kung ano ang research design na gagamiton mo sa study mo. So, iyo po, Ma'am Grace. Okay, thank you so much, Elay. Ay nako, nadangog ta ang perspective kang sarong estudyante. Sana arog mo, arog din kaya ng manudan kang mga magdangog sa tuya, nagdadangog sa tuya ngunyan. Dapol din sindang mabalon kasi importante ining maray sa inta. So, yaon sa Kuya Digdi, may ginibo akong listahan kang mga nanodan ta, mga tips. Ano ba ang mga bagay na dapat i-consider ta, lalong-lalo na mga bagay na i-consider ta sa paggibo kang sa tuyang or sa paggibo or ayos ang sa tuyang research design. Okay, so sa pagabusan kayan, oni ang sa tuyang tips. So qualitative is more on narration or more on narratives, while ang quantitative is more on numbers. So aram ta naman yan, basic. So sa mixed method naman is the combination of both. And definitely, yung quantitative, mas madali siya kasi in terms of pag-gathering data, in terms of sa number, yung di mo madidispute kapag nagkaigwa ng mga computation, nagamit ng statistical tools, di mo madidispute tulos ang results kasi aram naman nindo ang quantitative nagtatara sa tuya ng exactness. So yung another one, yung quantitative, this tends to give us an exact answer. Samantalang sa qualitative, medyo broad. Pwede kang mag-explain. Pero sa quantitative, di ka pwedeng mag-explain. Pag sinabi niyang arog kanin, generalize niyang idea, pwede siyang magtaon ng conclusion. Pero pag abot sa qualitative, broad iniyo, ang mas deeper ang analysis and ang output na napoproduce. And of course, mas matrabaho ang quali sa quantitative. Kung iniisip nindo, dahil natatakot ka mo sa statistics, nagdudulag ka mo, so qualitative research ka mo, nagkakamali ka mo dahil mas matrabaho in nature ang qualitative kaysa sa quantitative researches. So, ang qualitative, pag nagpili ka mo ng qualitative research, tikit lang ang sa iyang participants. Sabi nga ni Sir Mike, maximum siya of 7. Minimum of 7 and maximum of ilan ba? Depende. Nakadepende siya sa data saturation. And of course, pag abot man sa quantitative, marami. Nakulon siya, depende sa sampling na ginamit mo. It could be 1,000, it could be hundreds, pero mas dakol ang kinakaipuhan ng participants or respondents kang quantitative kesa sa qualitative. And of course, ano pa ba? So far, yun lang ang nasa listahan ko. So, everyone, ang pag-adal kang research design, dahil man siya masakito na maray, dahil man din siya madali na maray, kaya data man siya dapat ibaliwala lang, but kaipuhan talang talaga ng masusing pag-aadal. Paggagamiton talang ang pag-analyze, ang critical thinking, so importante yun. Pero, di ka mo matakot. Again, ginigibo mi ining podcast na ginigibo mi ang gabos na may paabot sa indo na ang research is not actually something na kakatakutan indo, but digdig ka mo talaga mag-grow. Digdig ang paggamit nindo ang research makakatabang ini sa pag-unlad kang sa tuyang nasyon. Pero ikana pa lang ang sunod na ma-discover kang bulong sa cancer. O data aram.
data sure, yaon palang digdi sa Indo na nagdadangog ang makaka-solve kang problemang iyan. Ano? So basically, ang research is day siya talaga dapat kinakatakutan. Kaya permiming sinasabi, in behalf of my colleagues, thank you so much for joining us today. And permiming sasabihon na you need to prepare now so that you can thank us later. So bye! See you everyone again soon.